hindi magpapahuli ang mga Pinoy dyan. Patunay na lamang ang mga sikat na Filipino singers worldwide, gaya ni Lea Salonga, Arnel Pineda, Apple the App at iba pa. Sa pag-usbong ng Gen Z, patuloy ding nadaragdagan ang listahan ng mga magagaling na Pinoy singers. Sa ginanap kamakailan na Franz Schubert International Music Competition, isang mag-aaral mula sa Bataan High School for the Arts ang nag-uwi ng tagumpay. Siya si Joella Beatriz Manalili, Grade 8 Voice Major ng BHSA. Siya rin ang nanalo ng Gold Prize for Youth category kung saan nakatunggalin niya ang mga mahuhusay na mga mang-aawit mula sa iba't ibang panig ng mundo na may edad 11 hanggang 13 taong gulang. Bukod pa rito, kabilang rin si Manalili sa mga ginawara ng Special Award for Outstanding Musicality. Batay naman sa mga magulang ni Ella, ang awit mula sa pelikulang Frozen ang nagbigay daan para kanilang madiskubre ang kanyang talento. Si Joella po, nakitaan naman siya ng potential around 2 or 3 years old po siya. Kumakanta po siya ng Frozen ni Idina Menzel at saka mga Disney songs po, yung mga kinakanta niya nun. Sobrang mabilis po kasi siya pumick-up nung tune at saka nung sound. Para po siyang loro nun. Mga ilang beses lang niyang napakinggan sa TV or sa video, nakakanta na po. Kaso yung mga ginagamit na po niyang words that sounds like. So, hindi talaga siya eksakto yung mga word na ginagamit dun sa song. Ayon sa kanyang coach na si Teacher Ruby Jean Cortez, una pa lamang ay kinakitaan na niya ng potensyal si Joella sa pag-awit at lalo pang naghusay ang kanyang kakayahan dahil sa dedikasyon at disiplina. Diba yung mayroon siya dito, these organs set, all I close, sabi ko sa kanya, yung pag inatake niya tong la flat, kailangan dahan-dahan. Ang Franz Schubert International Music Competition ay isang paligsahan kung saan inaanyayahan ang lahat ng mga musicians mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na ibahagi ang kanilang talento at ideya. Ito ay bukas para sa lahat ng mga awit, gayon din sa mga musikero na ang edad ay 7 taong gulang pataas. Sa aking panayam kay Joella, nabanggit niyang malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang paaralan, lalo na kay Teacher Ruby na nagbigay daan para madiskubre niya ang kanyang galing pagdating sa classical music. Nagbigay din ng payo ang dalaga para sa mga aspiring young artists. Ano naman yung masasabi mo or advice sa mga aspiring singers, mga batang gusto pang maging katulad mo? Finding the passion for music and the arts isn't really that easy because nangyari din sa akin yun. I thought na parang, hindi destined sa akin tong music na to kasi I'm bad. I'm really bad at music, ganito, ganyan. Tapos, ayun. Things may be hard for you today sa mga nanonood po dyan na gusto pong kumanta. Things may be hard today dahil hindi niyo po maabot-abot yung mga pangarap ninyo. Well, it's the part of the process kasi. So, ayun lang. Pag sinabi sa'yo na you're destined to be a musician or an artist, keep a hold of that. Huwag kang bibitaw. Yun lang po. Ng mukha sa Bataan High School for the Arts. Sapagkat ang Bataan High School for the Arts ay nagsisimula pa lamang. Ito ay nasa 2nd taon pa lamang ngayon at katunayan nga si Joella ay grade 8 pa lamang. No? So kahit pa paano sa isang nagsisimulang paaralan katulad ng Bataan High School for the Arts, ang naiuwing panalo ni Joella na ito ay magbibigay ng mukha na sa Bataan High School for the Arts. Tunay nga namang ang Pilipinas ay tahanan ng mga may ginintoang boses. Mula dito sa Bataan High School for the Arts, Ana May Panlaki, umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon.